Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po nung Biyernes, hindi po ako nakapag-live sapagkat ako po ay galing sa Manila noon. May mga meeting ako eh. Akala ko dahil kalahating araw lang naman yung meeting ko. Akala ko pagbalik ko sa UPLB, makakapag-live ako pero natambakan ako ng mga ka-meeting din. At tapos nagkakaroon ako ng klase ng 4 o'clock so kailangan ko ring mag-prepare. So talagang busy ang inyong lolong kalbo nung Biyernes. So sabi ko, babawi na lang ako sa mga susunod na araw. Pasensya na po, alam ko may mga nag-abang. So sa mga nag-abang, pasensya na. Ngayong araw na ito, pag-upasapan natin ng negligence o kapabayaan. Ah, gusto ko muna magsimula sa isang personal na usapin, sapagkat gusto ko rin naman makilala niyo ako, di ba? Lalo. Kasi ang isang ordinaryong mamamayan o ang isang taong wala sa kapangyarihan o ang isang taong pinag-iinitan, madaling kasuhan ng negligence. Nagsasuffer. Simple negligence lang, pwede kang masuspinde, pwede kang matanggal sa trabaho, pwede kang maprepriman. Pero ang nakalulungkot nito, yung kapabayaan ng mga taong nasa posisyon o may mga katungkulan na mataas ay minsan parang wala lang. Lalo na yung mga kapabayaan na hindi naman na-injure ang isang bagay o ang isang tao, nagkaroon ka lang ng paglabag sa isang standard. Kung ihahambing mo doon sa mga kapabayaang parang nagiging mitsa pa ng kaguluhan. Di ba? Isasalaysay ko sa inyo ang nangyari sa aking personal. Ngayon ko lamang ito ilalahad sa lahat. Ako nung anong taon ba yun? 2000. Matagal na, 24 years ago. Meron pa akong buhok nun. Ako yung nasuspindi ng isang buwan. Nung ako'y, di ba dito ako sa UPLB dati, tapos bumalik lang naman ako ngayon. Nung unang, kasi from 1986 until 2000, ako po ay nasa UPLB noon. Nasa ibang kolehiyo pa ako noon. Ah, kaya ako nasuspinde ay dahil nagkaroon ng sitwasyon na kung saan hindi ko na-detect na yung palang aming research assistant, yung aking research assistant sa isang project, nakalimutan niyang ilagay yung source ng isang information doon mismo sa text ng aming report. Alam mo yung pag nag-report ka, meron kang binabasa, may text ka, tapos may references ka. Doon sa loob ng text, every time na may isa-cite ka na information na hindi sa'yo galing o hindi ikaw ang gumawa, dapat isa-cite mo ni Contreras, Kama, kung anong taon na publish. Tapos yung publication na yun, isa-cite mo yun sa references. Ganyan po ang standard ng akademya na meron ka dapat citation na in-text at meron ka sa references. Dapat ganon. Kailangan gawin mo yun. Ngayon nagkataon na yung aming report, draft report pa lang yun, hindi pa final report ng research tungkol sa Naga City, ay ang nangyari ay hindi ko napansin na meron parang impormasyon yung RA ko na ipinasok sa aming introduction kasi pag-aaral yung tungkol sa Naga City at anong may impormasyon na isiningit. Ilan ang hotel sa Naga City, ilan ang newspaper, ilan ang radio station. It's basic statistics. Ako naman, nung tinignan ko siya, baka naman ito'y binilang lang niya. Yung ibig sabihin, nagtanong-tanong siya, di ba? Nagtanong-tanong siya, binilang niya, okay? Kasi nag-interview naman siya, pumunta naman siya ng Naga City, nagpunta siya sa mga key informants, mga official doon. Baka, so, nung unang pasada ko, hindi ko napansin na hindi niya sinight na kinuha niya pala yun sa brochure ng Naga City. Pero doon sa references, nilista niya yung Naga City brochure. Yung, di ba yung mga LGU, may mga brochure siya. Ako naman, dahil report ito, midterm report, sabi ko hindi pa na-file na publication, binasa ko, hindi, talagang hindi ko na malayan. It's just an honest mistake. Ako naman, ang lolo nyo, nung time na yun, maraming talagang galit sa akin dahil ako ay open. Alam nyo naman ako, prangka ako diba? May mga nakaaway ako noon dito sa UPLB and ginamit yun laban sa akin. Kinasuhan ako ng plagiarism. Yung plagiarism, alam mo, pag kayo po ay isang akademiko, parang death sentence yan, nakasuhan ka ng plagiarism. Kasi kami mga academics, sapat original ang aming mga ideya. At kung kami nagsasite ng ideya ng iba, dapat sina nilalagay mo.
Eh, in good faith naman yung nangyari sapagkat hindi naman wala naman balak na magnakaw ng impormasyon ng RA ko kahit ako. Ako hindi ko alam, 'di ba? Dapagkat kung talagang balak nakawin yung impormasyon, yun ay sana hindi nilista yung references, 'di ba? Sa isa yung brochure. At saka alam mo, kung hindi naman ang mas malimit nakawin ideya, yung mga impormasyon na yun ay public knowledge. Ibig sabihin yan, hindi naman ideya yung bilang ng hotel sa Naga City, hindi naman ideya yung bilang ng newspaper, hindi ba? Kahit walang resource references, pwede mong bilangin yun eh. Pwede mong stock knowledge na lang yun ng tao eh. Kung doon ka nakatira sa Naga City, alam mo na may 4 na dyaryo dito. Ibig sabihin yan, it's not something that it matters so much, right? It's just a description of the statistics of a city. It's even a public statistics to which no copyright would attach because it is public information. But anyway, baga ganun pa man nagpabaya, di umano. Kinasuhan ako ng plagiarism, nagkaroon ng pagdidinig at napatunayan na hindi naman plagiarism yon. Pero baga ganun pa man ako'y napatunayan nagpabaya, simple negligence. Kasi hindi ako nagpractice ng due diligence, hindi ba? O di ako'y nakasuhan nga na sentensyan ako na na ako'y nagpabayang simple negligence. Kaya ako'y sinuspindi lang ng 1 month. Alam mo, yung mga taong nag-iisip na naging guilty ako ng plagiarism, alam mo, ang pag nagpa-plagiarize ka sa akademya, hindi ka lamang isususpindi ng 1 buwan. Ang pinaka maano diyan, light na sa 1 year suspension or even expulsion. Yan po ang parusa sa plagiarism. Pag graduate student ka na nag-plagiarize ka, hindi ka makakagraduate, babagsak ka sa klase. So ang ano dito, ang klaro dito ay talagang ginamit lang to ng mga kaaway ko. Una, gusto nga nilang kasuhan ako ng plagiarism pero hindi naman yon ang na-find out ng fact-finding committee. Pero ganun pa man, at ako naman, sabi ko kung ano man yung parusang ibigay nyo sa akin, tatanggapin ko. Kapag ako naman, totoo naman talaga, may command responsibility, bagamat kagagawa niya ng RA ko, hindi ko pwedeng ipahamak ang RA ko sapagkat ako yung boss, di ba? Lagi may command responsibility. Yun ang itinuro sa akin ng tatay ko. Yun ang pagkakamali ng tauhan mo, pagkakamali mo yan at hindi mo binusisi. Kaya dapat naging maingat ka. Hindi ako naging maingat. So I suffered the consequence of a 1 month suspension without pay. That is on my record at hindi ko yan itinatanggi. Hindi ko yan tinatanggi sapagkat parte ng public record ko. Ngayon, nagkaroon ng komplikasyon sapagkat nung period na yon, July yun nung sinuspindi ako eh. July 2000. Nakaschedule ako na umalis papuntang Hawaii sapagkat meron akong 6 months na fellowship noon. Tapos meron din ako after ng Hawaii, may 1 month lang na pagitan. Tapos meron na naman ako, hindi pala, 3 months yung aking, ah parang 4 months yung aking fellowship sa East West Center sa Honolulu. And then 1 month na pagitan. Tapos pumunta na akong Thailand at meron naman akong 6 months na fellowship. Back-to-back fellowship yun at lahat yun competitive. Kaya siguro sa totoo lang baka nainggit yung mga kaaway ko, di ba? Dahil kanya sa 2 back-to-back fellowships. At ako noon ay on sabbatical leave na. Ibig sabihin niya, nakaschedule na ako mag-sabbatical at aprobado na yung sabbatical ko ng departamento ko. Ibig sabihin, meron na ang nagtuturo, meron ng assign na magtuturo kung sino man yung magtuturong yun. Gano'n na. Madaling salita, meron ng ah, arrangement. Pero nung time kasing ako'y suspendido, yun yung time na may schedule ako na departure kasi nakaschedule na ako magsimula eh. Deklinaro ko sa HR, sabi ko paano to? Ako'y aalis na. Kasi sabi nila, pwede na ba akong umalis sa period ng suspension ko? Sabi naman nung HR, pwede naman po na sapagkat pag nag-resume na yung service mo, aayusin na lang, ipaayos ko na lang daw sa kung sino man yung attorney and fact ko, yung mga papeles. Pagkat technically naman, aprobado na before the suspension yung aking sabbatical. Hindi ba? Aba, nung ako nasa kalipad na papuntang Hawaii, nandun ako sa Honolulu, like mga 2 weeks after, nagtapos na yung suspension ko. Abay, tumawag ang asawa ko at sabi sa akin, ayaw daw aprubahan ang aking leave, ang aking paglipad sapagkat dapat nandito daw ako physically sapagkat nung time daw na hindi nasuspendido ako, hindi ako empleyado ng UP. Samantalang suspended ka lang naman hindi man?
Hindi naman nawala yung pagiging, ano mo, pagiging, pagiging empleyado ko, hindi ba? So, parang sabi ko sa sarili ko, ano ito, di ba? Ang ibig sabihin nila, pauwi na lang ako sa Los Baños para lang ayusin yung papel. Eh, nasa Hawaii ko, buti kung na-dibaw lang yan, no, Cebu, madaling lumipad. Apparently, my enemies found a way to get rid of me, which is basically to set me up for absence without leave. Kasi yung hirap, kararating ko lang sa Honolulu noon, hindi ko pa nga natatanggap yata yung aking stipend yung first month ko. Anong gagamitin kong paglipad pabalik? Hindi ba? Hindi din ko dali yun eh. Tapos kailangan mo pang mag-apply ng visa. Sa bagay, multiple entry naman yung binigyan na visa sa akin. Pero masalimkot, it's not as easy as that. So apparently my enemies who were in power at that time were really, ano, talagang madumi yung ginawa na gusto akong maawol. So I had no choice. It was painful for me because during that time, UP was my life. You know, I thought there will be no other employer except UP. I thought it's almost like a death sentence, but I had no choice but to resign. Yan ang kwento. Nagamit pa yon. So I had to suffer the consequences. Yung simpleng suspension kong yon dahil nakaligtaan kong madetect ang simpleng pagkakamali ng aking research assistant. Isang buwan, naging mitya kung bakit ako nag-resign sa UPLB. Hindi pa natatapos dyan ang kwento. Ang sunod na kwento, okay, fast forward. Desyembre, ako'y pumunta na sa Hawaii, tapos pumunta na ako sa uh, nakagawa na ako doon ng isang article na na-publish, tapos pumunta ako ng Thailand, nakasulat ako ng libro na na-publish din. Pagbalik ko, nag-join ako ng LaSalle. Ako'y nagpapasalamat sa De La Salle University. Pero ito ngayon na matindi. Siyempre, pagpapasok ka sa De La Salle University, kailangan nila ng background check. May BI yan eh. So, ang nangyari, di sumulat siyempre ang LaSalle sa UPLB kung kung yung performance ko. Yung chancellor ng panahong iyon ibinigay sa dekano, hindi sa dekano ko sa kolehiyo ko kundi doon sa isang dekano na kaaway ko. Ibang kolehiyo, sabagat doon naka-base yung project, hindi sa college ko. Abay kainaman naman. At yun ay ipinasa pa sa isang mas mataas na opisyal sa UP system, hindi ko nangangalanan. Alam naman niya kung sino siya. Alam mo, ang isinulat ng isang napakaikling sentence, sapagkat pinakita sa akin no, ng UPL ng Lasal, nakalagay lang, he was suspended for 1 month for plagiarism, which is an inaccurate thing because I was never suspended for plagiarism. I was only suspended for simple negligence. Those two things are different. Sapagkat hindi na patunayan na yung na kami ay maliciously nangopya. Kaya nga simple negligence kasi kung plagiarism yun, dapat hindi lang isang buwan ang suspension ko. Hindi ba? So yun lang. Of course, Lasal, and that's why I thank Brother Andrew Gonzalez because he sort of was aghast kasi hindi niya nakita niyo yung biodata ko, yung napakahaba kong mga maraming accomplishments. Tapos, niminats nung sa isang single sentence na galing noon sa isang mataas na official sa UP. Sabi niya, there's something wrong with this. You know, I mean, you have served 21 years. Kinausap niya, you have served 21 years. Sumalangit na wa si Brother Andrew at mahalaga talaga ang nangyari ito sa akin. I mean, you mean for 21 years you served the UP and the only significant achievement you have is this? Di ba? Is this? So, talagang nag-due diligence yun ang hindi nagpabaya. Nag-due diligence sila. Nag-interview, tumawag sa mga opisyal ng UP, doon sa mga nakakaalam, and nalinawan siya na hindi naman ganyan yan, hindi naman negligence yan. Ganyan, hindi na, simple negligence lang yan. At yan ay walang malis. Yan ay talagang nakaligtaan lang. Hindi naman plagiarism yan. Nalinawan. So therefore, yun, nahire ako ng lasa. So, but therefore, my simple negligence, which already nagsuffer na ako ng 1 month suspension na naging dahilan para mag-resign ako sa UP, gusto pa nitong mga taong kaaway ko, alisan ako ng oportunidad magtrabaho sa Lasal. Hindi ba? Kalupitan, matinding kalupitan. Ngayon ko lang yan sinasabi in public. So nakapagtrabaho ako sa Lasal. After 3 years, ako ay naging director ng research. After 4 years, ako ay naging dean ng College of Liberal Arts. So naisip ko nga minsan, sometimes when you put doors,
when doors close, windows open for opportunities, di ba? Yun. Pero nung dekano na ako, may mga, siyempre, pag nagdekano ka, may mga ano ka, may mga kaaway ka na naman desisyon mo eh hindi na nagugustuhan. Nagkipag-collaborate itong mga hindi gusto sa aking pamamalakad sa Lasal doon sa mga kaaway ko sa iniwanan kong university at nagpa-circulate pa ng isang black propaganda noon mentioning again this plagiarism case. Kasi gusto nga nila sigurong maalis ako sa pagkadekano. Hindi naman sila nagtagumpay. So, ibig sabihin, patuloy akong hinound. Di ba? Oh, hindi pa natatapos yan ang kalbaryo ko gawa ng simple negligence na ito. Nalagyan ito ng political na kulay sabagat noong mainit na yung kampanya sa 2016 at alam naman ninyo na critical ako kay senador na ang tawag ko ano. Kasi totoong iboboto ko naman siya pagka senador eh. Hindi naman personal lang aking galit kay Leni Robredo eh. Hindi naman siya yung may kagagawa nito yung mga loyalista niya. Yung mga suporter ni Leni Robredo, di ba marami silang pinaratang sa akin, ako ay enabler ng diktadura, ganyan-ganyan. Isa yan sa mga isyong ni-raise nila sa akin. Di ba? Nakakatawa. Ni-raise nila sa akin na, and then when they signed a petition for Lasal to fire me, that was included in some of the dirty propaganda against me that I'm a plagiarist. Di ba? I'm a plagiarist. Sinabi pa yan ng isang pro-Lenny na vlogger na anonymous naman. Di ba? So again, patuloy akong hinound nitong anong ito. So kanina tapos na ang kalbaryo. Hindi ko alam, I don't exactly remember kung nakabalik na ako sa UP, parang hindi pa yata eh. But there was a time na ako ay, di ba may National Research Council of the Philippines? This is an organization of researchers and scientists. I am a member of the NRCP before, but only an associate member. Hindi pa ako regular member. So I was advised by the then president to apply for NRCP regular membership kasi very active ako sa NRCP. Attend ng mga meetings yan kahit nung pandemic. In fact, isa pa ako sa nabigyan ng trabaho na gumawa ako ng isang statement. Ano? So sabi niya, pwede ka nang mag-regular. So when I applied for regular, yung pala pinagbobotohan ng mga regular members. Ni-raise na naman ang issue na yan. Ako daw ay nag-plagiarize. At ang nangyayari, hinold yung application ko for regular membership at gusto nila mag-imbestiga uli. Ay doon ako nagsabi ng foul. Unang-una, I'm so pissed off because this is something that was already been settled before. Kumaga sa ano, violation ito ng aking rights sa double jeopardy. Although hindi naman criminal case ito. Pero yung asked and answered settled na yan. Kaya nga nasuspindi ako ng 1 month eh. Pero hindi yan plagiarism. Eh bakit imbestigahan ulit ako? So, in protest, I just decided to resign as associate member of NRCP. And that is why I am now no longer affiliated with NRCP. It was painful for me to do that because, you know, I'm very active in the organization, even if I'm just an associate member. May maginawa din naman ako na sa organisasyon yun. Pero sabi ko, hindi na to tama. Bakit ako kailangan yung imbestigahan pa uli? Na para bang, di ba? Bakit hindi na lang kayo magtanong-tanong doon sa ano? Ba't kailan pang padaanin ako dyan sa prosesong yan? Ba't binabalik ito? Di ba? Anyway, that was not the last. And then, nung ako'y papasok na sa UP, siguro hindi nyo naman alam ko, alam naman siguro niyo yung mga hindi nakakaalam, naging masalimuot yung pagbabalik ko. Sapagkat meron nga mga kumontra na di umano ako daw yung Marcos loyalist, kanya. Isiniresurrect na naman nila yung mga skeletons di umano sa closet ko. At isa na naman yan sa binanggit ng student government. Okay? Ng UPLB sa isang ano nila. Nagkaroon sila ng isang Facebook post. At talagang publicly sinabi yan, ako daw ay nag-plagiarize. Pero siyempre, alam naman ng mga taga-UP ngayon ng tunay na kwento, hindi na naman sila nanaig. Bakit ko nilalahad sa inyo to? Imagine it's just a simple negligence, not even malicious on my part. And yet I had to suffer the consequences. It continued to haunt me. It led me to resign from a university that I love, and now fortunately I am back. They tried to prevent me from using that to be hired by LaSalle.
what was very kind to me for the 21 years I was there. They tried to fire me, use that as an information for LaSalle to fire me, not only as Dean of the College of Liberal Arts, but as an employee. They even use it politically against me. My enemies use it against me to oppose my membership, a regular membership in an RCP. And they even use it against me again to be rehired by UPLB. So tingnan mo na lang ang pinagdaan ng proseso nito. Simple negligence lang yon. Inamin ko yung aking pagkakaligtaan. Sapagkat totoo naman, hindi ko naman dinideny na hindi ko nakita. Hindi naman importante kung nakita mo, hindi importante na pabayaan mo. Kaya nga binigyan ako ng 1 buwan na parusa. Now, bakit ko to binibig nilalahad sa inyo? Una ko sasabihin, hindi ako nahiya. When someone tells me about that, it is not, the reason why these people who did not succeed is because hindi ko tinatago yung informasyon na yun. Sinasabi ko yan, nung ako ay nag-apply sa UPLB, sa LaSalle, sinabi ko na yan before, doon sa chair, at saka sa Dinong College. Kaya nga nung nagkakagulo ni Resian, sabi nung chair ko at nung college, alam na namin yan kasi sinabi naman niya yan sa amin. Open book naman si Dr. Contreras, sinabi naman niya yung sitwasyon na yan. And that is why Brother Andrew sought additional information about it. And of course, the rest is history. I became Director of Research and Dean. And I became full professor. And daw hindi sa pagmamayabang, kung ako'y plagiarist, hindi naman siguro ako magiging kasama sa top 5 ng mga political scientists sa Pilipinas, ayon sa rankings ngayon, di ba? Which is an honor. Di ba? Now, bakit ko sinasabi yan? Hindi dahil sa nagtatago ako, kundi I'm open book and to tell you that I did not do anything wrong. Except na ang mali ko lang, hindi ko napansin. Now, bakit importante ito sa usapan natin ngayon? Kasi maraming mga posisyon, mga taong nag-occupy na mataas na posisyon ng kapangyarihan sa bansa natin ngayon, na both in the past and currently, who are as negligent, even more, and yet they seem to get away with it, even if we suffer the consequence. I will give you a very important example. Ito na lang 1987 Constitution natin. Si Corazon Aquino nag-appoint ng 50 persons from all walks of life, magagaling na mga tao to draft the Constitution. The President was si Sergio Muñoz Palma, I think the former Associate Justice. Na andun maraming tao, andun si Father Joaquin Bernas. Ang dami yan, puro sila matatalino. At sila yung may kagagawa ng lasaligang batas natin noong 1987. Pero mayroong isang instance na ang kanilang kapabayaan ay nag-cause ng malaking problema sa ngayon. Yung nakalimutan nilang i-mention, kasi di ba sa saligang batas, pwede mong palitan sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Na kung saan, kasi di ba tatlo yan, na-discuss ko na yan dito, People's Initiative, Constituent Assembly, at saka Constitutional Convention, yung CONCON, ini-elect yung mga delegates para mag-amend o mag-revise yung Constitution. Ang People's Initiative, mismo mga tao ang mag-move. At ang CONCON, CONAS, ito yung Constituent Assembly, ito yung mismong Congress ang mag-aamyenda o magpapalit ng saligang batas. Doon sa CONAS, nalimutan nilang isite ang voting kung joint o separate. Binanggit lang majority o 2/3 majority of all members. Hindi sinabing jointly o separately. At inaamin naman ng mga miyembro ng nung Constitutional Commission noon, yung nag-draft ng Constitution, na nagkaroon ng kaunting kapabayaan, nalimutan. Diba? Sapagkat dati, ang kanilang gustong mangyari ay unicameral. Iisa lang, walang House, walang Senate. Yun kasi ang pattern after the legislature in the times of Marcos. Pero nung bandang huli, so siyempre kung unicameral, di mo na kailangang tingnan kung joint o separately yan. Isang body lang yan. Pero later on, nagkaroon ng debate kung talaga bang magkaroon ng unicameral o bicameral. Yung bicameral, yun yung dalawang may House at may Senate. Nanalo ng 1 vote ang bicameral. Ngayon, sa halip na palitan, although pinalitan nila yung mga ibang provisions ang ginawang separately, yung
yung pagdating sa amendment ng Constitution, yung pa yung napaka-importante, hindi nila na-cite. It was a fundamental error. It was negligence. I don't know whether it is just simple, it's gross. It could be a gross negligence. And now we are suffering the consequence because nag-aaway-away na ang House at ang Senate because of the failure of the framers of the Constitution to define the manner of voting in upon us. Ako, nung nagkamali ang RA ko, wala namang nasaktan. Di pa nga publish yung report eh. Walang public interest na na-erode. Pero ito, ngayon we are tasting the bitter aftermath of this gross negligence, this failure to exercise due diligence by the members of the Constitutional Commission. Anong nangyayari ngayon? Wala. Hindi sila naparusahan, hindi sila nasuspindi for 1 month eh. Tinitingala pa natin sila ngayon. Dahil kasama sila sa framers ng Constitution. Isang example pa ng negligence ng Congress. Yung fisheries code natin. Sa isang section, sinasabi bawal magkaroon ng fish cages sa lake, sa mga lakes. Pero mga tapos ng 4 na provision, section, nakalagay, pwede naman basta hindi lalagpas ng 10%. Yun na lang contradiction doon, makikita mo na parang, teka, parang meron dito nagni-negligent para ayusin ang content. 'Di ba natatandaan niyo ba yung recently yung naging magulo na sitwasyon tungkol sa Maharlika Investment Fund na yung ipinasa na pinapirmahan kay BBM na final draft mali yung provision. Kaya nagkaroon technicality kasi pinalitan na question ni Senator Pimentel. Meron bang naparusahan doon? Wala. And ngayon, ito ngayong nangyayari ngayon sa kaguluhan ng House at ng Senate. Itong AKAP program ng DSWD na pinagmamaktol ng mga senador na di umano'y hindi nila alam, hindi nila nakita. Na para bagang mayroong illegal insertion ang House sa bicameral conference. Kapag alam naman natin pag bicameral legislature, pag magkaiba yung version ng Senado sa House sa batas, magsasama sila at magkakaroon ng bicameral report. Ang sinasabi ng mga senador, nanguna si Senadora Amy Marcos, hindi namin kilala. Sabi ng senador, nagulat ako. Kaya hindi ko alam yan. Mukat-mukat mo na andun ang mga pangalan nila nakapirma doon sa bicameral report, even on the page where that particular appropriation is specified for DSWD. Ang hindi nila siguro ay gagamitin di umano ito sa People's Initiative. Hindi naman aaminin yun. Pero yung sabihin hindi mo alam na mayroong ganong item sa budget, iba yun sapagkat nandun yung pirma. And then humilit si Senadora Amy Marcos. Ang sabi niya, i-signature ko naman yan eh. Na parang teka muna, kahit i-signature yan, meron pa rin taong may malay na pumirang naglagay dyan kasi tayo naman, ako may e-signature. Ako ang naglalagay ng e-signature ko sa alam ko, dinidikit ko yan sa document. Or, pwede kasi niyang inutusan yung isang tao niya na ilagay mo ang e-signature ko dyan. Meron yung mga staff niya. Pero nevertheless, there is someone who did that. And I think it is incumbent upon the senator not to authorize anyone to affix her signature on anything, whether it is electronic or not, on a document that she hasn't read. Negligence yun. Ngayon kung isang ordinaryong tao, ordinaryong empleyado, ang gumawa nun, matagal nang nasibog. Baka kung hindi pa nasuspende, baka natanggal pa sa trabaho. Pero ngayon, itong mga senador, they get away with it. At naging source pa ng kaguluhan sa ngayon. Sabagat nagkakaroon ng impresyon na may isiningit na illegal ang House. Hindi ba? Mga halimbawa yan na mga kapabayaan kasi ang negligence is a failure to exercise due diligence. Mula sa ating sa saligang batas, hanggang sa Maharlika Investment Fund, hanggang sa Fisheries Code, hanggang dito sa budget ng 2024, sa bicameral conference report na iniratify. At saka bakit yung niratify, hindi nyo pala alam. Hindi ako naniniwala na mga kaya yung sinasabi nilang pagdating sa bicameral, ang bicameral daw nag-i-insert ng kung ano-ano, hindi man lang namamalaya ng mga senador o ng mga congressman. Teka muna, hindi ba ang trabaho ninyo pag may bicameral report, pagbotohan yan, hindi kayo dapat bumuboto ng hindi yung sinisuri ng matindi.
Di ba may version ng Senado, may version ng House, nag-reconcile, may report, ibabalik yan sa inyo para i-ratify. Hindi ba dapat bago kayo magboto, eh, binabasa nyo line for line para masabing aprobado ko to? Eh bakit kayo a-approve ng hindi nyo nababasa? Ba't sasabihin niyo, at hindi lamang si Senator Amy Marcos nagsabi niya na may ibang senador pa na parang hindi namin alam yan. Na parang, teka muna, saan kayo natutulog sa pansitan? Pinagpapasweldo namin kayo mula sa aming mga buwis. Tapos sasabihin niyo sa amin, hindi niyo alam. Nagpirma kayo, nag-approve kayo ng isang budget. Ako, noon, simpleng ordinaryo lang akong faculty noon na pinag-initan ng mga nakasama kapangyarihan, ginamit laban sa akin yung simpleng kalimot ng isang research assistant ko na ilagay ang source sa in-text nilagay naman sa references pero hindi nalagay sa text. Nanggaling pala sa Naga City brochure yun. Na mga informasyon na hindi man ideya. Pangalawa, public knowledge. Pwede nga, tanungin ko lang, ilang bang dyaryo dito? Alam naman yan na kahit sinong taga-Naga. Ilang radio station, alam naman yan. Di ba? But I had to suffer not only the consequence of a one-month suspension, but an entire history of harassment from the time that some people moved for Lasal na to hire me, to me being fired by Lasal not only as dean but as an employee, to those who opposed my membership to the national as a regular member to National Research Council of the Philippines, to those who even use it against my rehiring in UPLB. Tingnan mo naman ang pinagdaanan ng kwentong yun. Kumpara mo dito sa mga ito na yung mga nagpabaya sa saligang batas ngayon naging dahilan kung bakit nagiging magulo ang ating politika. Nagkakaroon ng confusion. Tapos ngayon naging very toxic ang relasyon ng Senado at Kongreso because some people just failed to exercise due diligence. Yun lamang po. Kaya sabihin niyo, ako, maaaring sabihin niyo, personal ang galing ko sa ngayon. Kasi gusto ko nga sabihin na kung nangyayari ito sa akin, nangyayari ito sa iba. May mga taong ordinaryong pagkakamali na paparusahan. Pero itong mga taong ito, mga framers ng saligang batas, mga mababatas, parang wala lang. Who will punish them? The electorate. But do we even care that they did that when we vote for them? Anyway, sige po. Oh, sana po nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus ko niya mga puso at nakapagbabago ko ng mga pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Yan po ang ating mission sa buhay. Kita-kita lang po tayo sa Miyerkules. Ingat po tayo lagi. Huwag po tayo maging negligent kasi hindi po tayo mga senador, hindi tayo mga framers ng kasaligang batas. Mag-iingat po tayo. Kaya ako ngayon, ingat ako. Kada pirma ko, lagi kong tinitignan, binabasa. Kada report, tinitingnan ko, klaro ba? Pag meron kaming group report, binabasa ko yan kasi baka mamaya pag ito ay kasama ako dito sa authors nito, di may mga ganyan. Hindi pwedeng magpabaya na sa ngayon. Natutunan ko ng lesson ko. Kapag tayo po hindi protektado ng kapangyarihan natin. Hindi po tayo senador, hindi po tayo framer ng saligang batas. Tayo pa yung mga ordinaryong mamamayan. Tayo ang boss sa isang political system para mga pribileho natin may ikli, kakaunti. O sige lang po. Ingat po tayo lagi. Marami pa rin mga may sipon, ubo, ganyan-ganyan. Pero ingat po tayo lagi at belated Happy Valentine sa lahat. Sige, kita-kita na lang tayo sa Miyerkules. Lagi akong sinasabi, UP namin mahal. Anim mula sa bye for now. See you Wednesday. Take care always.